Yes. Okay, good morning. So welcome to the training in news writing. Okay, so ano na ba kayo? Na-meet na kayo before ni Miss Kyla or Miss Erica? Yes, sir. Anong pinagawa sa inyo? May pinabasa lang, sir. Pinabasa. So wala pang activity na binigay. Okay. So, ayan. So, sa um, news writing contest, o sa contest muna tayo. Ang possible na ibigay sa inyo ay first, memo or memorandum. Memorandum or speech or press conference. Conference details or notes. Or press conference report. Yan. Tapos, sa collaborative, pwede kayong bigyan ng mini press conference kung saan live siya tapos magtatanong kayo ng mga detalye. Yan. Tapos yung mga information na makukuha doon ay yun ang gagawin niyo ng balita. Okay. So far, then meron pa pala sa dito tayo. Sa news contest. Ito ay for collab. Sa news contest, pwede din kayong bigyan ng events or arranging events. Events. Yan, okay. So, discuss muna natin. So, ang memorandum, yan, most common na binibigay. So, ibibigay sa inyo yung um, memo. Yan, DepEd memo. Pwedeng division or regional or national. Tapos, para siya kasing letter. Tapos, hahanapin nyo doon, o yun ang lalagyan nyo ng balita. So, ang hahanapin nyo doon ay tungkol saan yung memorandum, tapos sino yung nag-issue, yung nakapirma doon sa memorandum, tapos ano yung event, tungkol saan, tapos yung mga detalye. Yan. So, yun ang gagawa nyo ng news. Pag naman speech, so bibigyan kayo ng manuscript ng isang speech ng say politician or ng isang personality. Tapos, gagawa nyo siya ng balita. Ngayon, pag speech kasi, minsan ano yan, 10 pages, diba? 15 pages. So, hindi nyo naman kailangan na basahin ng buo yung 15 pages na yon na speech kasi mauubusan kayo ng oras. So, ang gagawin nyo, pipili lang kayo ng isang part, no, ng isang balita. Yes, Gian, you have a question? For sa akin, 13 pages binigay. 13. Yon, 13 pages. So, hindi mo yan kailangan na, basahin lahat. Yan. So, pili ka lang, iscan mo lang. No, maghanap ka, kasi by per paragraph naman yon, di ba? So, mabilis lang. Basahin mo yung first paragraph tungkol saan yon. So, kalimitan ng first paragraph, mga pagbati. So, alisin na yon. Doon sa second paragraph, iyan mo lang kung ano yung topic. Halimbawa, kunyari yung speech ni former President Rodrigo Duterte. Yun ba yung binigay sa inyo? Speech ni Rodrigo Duterte? Opo. Yan. So marami yang topic, no? Sa una, kasi yung event muna, saan muna niya sinabi yung speech na yon? Saan niya dineliver? Sa isa bang graduation ceremony, sa isa ba siyang um Independence Day celebration, sa isang program ng awarding. So, tapos, dun sa speech na yon, marami siyang tinalakay ng mga issue. Pili ka lang ng isa. Na mag-focus ka lang ng isa doon. Halimbawa, itong paragraph na to ay kino-congratulate na yung mga graduates. Tapos may binigay siya mga advice.
doon sa mga graduates, ano yung dapat nilang gawin pagkatapos silang gumraduate, pwedeng doon ka na lang mag-focus. Sabihin mo, sa balita mo, P. Duterte, ibig sabihin ng P, Pangulo. O, Pangulong Duterte, hinikayat ang mga nagsipagtapos na, ayun, ano yung sinabi niya? Yan, yung idea, yung thought. Yan. Tapos, yun, saka mo na siya i-explain. So, may halimbawa naman, merong isang part doon na binatikos na ulit niya yung mga ano, yung mga kalaban niya sa politika, tapos pinagmumura niya. Ganon. Tapos marami siyang sinabi. Pwede din naman yun. Pangulong Duterte, kinundena, or kinundena, hindi kinundena. Pangulo Duterte, nagpahaging sa mga kalaban sa politika. Yan. Tapos sa isang ano, ang tawag doon? Sa kanyang mensahe para sa graduation ceremony ng ganito ganito. Yan, binatikos ni Pangulong Duterte, yan, sa ganun ang magiging topic ng ano mo ng news mo. So isang part lang doon, pili ka lang doon ng isa na pwedeng controversial, pwedeng interesting. Yan kasi kapag masyadong common yung topic, hindi siya masyadong walang masyadong impact. 'Di ba? Kapag halimbawa ang binalita mo ay yung kakaiba do sa ano niya, sinabi niya halimbawa, um, graduation ceremony yon pero binanggit niya na mabuti pa yung mga hindi daw nakapagtapos. So, 'di ba may ano yon, may irony, 'di ba? Sarcasm. 'Yan. Pili ka ng isang topic na magiging interesante. Yon. Minsan naman, press conference. So ito, para siya kasing balita, pero hindi siya balita. Kapag merong isang, hindi press conference, press release pala. Hindi press conference. Sorry. Let's, asan pa yung ano dito? Press release report. Press conference. Yan. Halimbawa, merong isang press report, police report pala, hindi press release report. Police report. Yan. Yung ano yun, yung dito i- dito, isinasalaysay nung pulis na gumawa ng report yung nangyari. Halimbawa, at sinabi niya doon, on March 20, 2015, we went to the location and arrested, ganyan-ganyan. Tapos, dinedetalye niya, parang nag-narrative siya. Narrative siya kung anong, sinasalaysay niya kung ano yung nangyari during that day. No? Kung yun ba ay isang pag-aresto, yun ba ay isang pagresponde sa isang aksidente. Ayan, asan ba yung dito? Yan to. Alisin na natin to. Police report. Yan. Press release. Pero nakalagay na kasi doon is sa title ng document is press release. Yan. Kaya, pero ang ano niya is police report siya. So yon gagawin mo siya into news. So hanapin mo yung pinaka-thought, kung tungkol saan yung nangyari na yon, tapos gawan mo siya ng balita. Sa police report yon. Ayan. Asan ba to? Okay. Ayan, police report. Next. Minsan naman, eto madali lang, arranging events. So nakaano na siya, naka-sentence na, pero hindi siya sunod-sunod. No? Ang gagawin mo, nanumberan mo lang, alin dito yung number one, alin yung pinakaunang sentence, alin yung tapos yung pinakahuli. So, pipiliin mo yung pinaka-importante, yun ang ilalagay mo sa unahan. So, kakopyahin nyo lang. So, ito ay, dati ganyan yung pinapagawa. So, madali lang siya, ang gagawin ng bata, parang arranging sequence of events. Diba? Ganun lang. Tapos, i-rewrite niya lang ng pasunod-sunod. Yan. Tapos yun na, balita na. Then gagawa na lang ng headline. Okay? Ngayon, ito naman sa collab, mini press conference. So magkakaroon ng isang kunya-kunyari ang press conference
kung saan mandun yung mga interviewin, yung mga officials, tapos may nakalagay silang yung mga designation nila sa table nila. Yan, tapos tatanungin niyo yung mga tao doon, yung mga members no doon sa panel. Yan, ng mga information. Halimbawa, ito ay isang press conference about sa paparating na bagyo. So, ang kalimitan nandun, yung mga meteorologists, yung mga pag-asa, sa personnel, yung representative ng pag-asa, tapos pwede din police, yung chief of police, pwede ding mga doktor, yon. So, tatanungin nyo, ano po ba ang um, mga detalye tungkol dun sa bagyo. Kailan po ba siya papasok sa Philippine Area of Responsibility? Gaano kalakas yung bagyo? Paano to pinaghahandaan ng mga ng rescue team? Yan, paano po kapag may bumaha or so tatanungin niyo yung mga nandoon, mga tao doon. So yun ang gagamitin niyo na bilang mga details sa paggawa ng balita ninyo. So sa collaborative kasi, you will be writing three news. So dun sa press conference na yon, isip kayo ng mga tatlong anggulo, tatlong balita tungkol doon. Yan, halimbawa, ang topic ay anong bagyo na ba ngayon? O kunyari bagyong Nina. So, ang first news ninyo ay ganito, bagyong Nina. Inaasahang pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa Lunes. Yan. Medyo mahaba pa nga ito eh. Mahaba pa tong headline na yan. So, yan yung number 1 news ninyo. Tapos number 2, um, let's say 300 kapulisan. Yan. Kapulisan naghahanda or nakaantabay para sa 300 rescue teams. Kunyari ito yung nakuha yung information sa ha. Yan, rescue teams. Nakahanda para sa bagyong Nina. O, sa pangalawa ng news na yon. O pangatlo, ano pa ba pwedeng maging angulo sa bagyo? Bagyong Nina inaasahan. So yung niya dito sa number 1 news, i-describe nyo kung gaano kalakas si Bagyong Nina, kung anong location niya, saan yung center niya, saan siya lalapag, anong mga probinsya yung maapektuhan. Tapos ito naman, yun, ano yung mga lugar na maapektuhan, tapos sino yung mamumuno sa rescue teams, anong government um, department, yan, nakatalaga dito, yan, sino yung pinuno, sino yung nila, pinaka-chief. Okay, then number 3, ano bang pwede? Yung pag-aanda ng mga tao, let's say, mga residente kunyari Leyte, sa Leyte siya magla-landfall. Mga residente ng Leyte, naghahanda para sa parating na bagyo. Mga headlines lang to ha, mga title. Ayan, so meron ka ng tatlong balita. Sa ano to ha, sa collab. Okay? Do you understand? Hindi ko may mapatatakpan yung isa. Okay. Ayan, oops, ayan, ganito din siya. Mabubura ko ba to? Ay, hindi. Ay, hindi. Okay, so ganyan ha. So papakita ko sa inyo yung mga sample of news articles. Tapos bibigyan ko kayo magagawa tayo ng news dito. Ano pa naman? Okay, may time pa. Whoops. Ito muna.
Ay, ba't nawala? Okay, so English. May English ba dito? Si Calix. So, example of news article. Yan. HRS initiates run for mental health. Proceeds goes to facility development and outreach project. So, yung kama and yon. Tapos, gumamit tayo ng parang dalawang sentence dito dalawang sentences joined by semicolon. So, kung mapapansin nyo, dalawa yung kanyang headline. Yan. So, yung isa, parang main headline, tapos yung isa ay, ano lang siya, secondary. Okay, so, ang magiging labanan kasi sa news ay yung angle. Di ba, nagkaroon ng fun run sa Holy Redeemer or nagkaroon bilang paghahanda. So, hindi natin basta i-report lang na Holy Redeemer conducts fun run. It's very common. So, mas bibigyan natin ng pansin, ano yung purpose. Yan. What's the purpose of the fun run? Ayan. Tapos, proceeds goes to facility development and outreach project. So, di ba, nandito na yung event, tapos yung ano yung mangyayari or para saan? Sino yung makikinabang dun sa event? Okay? Tapos, yan. Sa lead, o ulit, ang first sentence ng isang balita ay lead. Ito yung lead niya. So, nandito yung who, what, so what. Who? Ito yun. Holy Redeemer School of Kabuyao. What? Held its first ever fun run at Greenfield. Ayan, meron ng when and where. Okay, may fun run. So what? Para saan? Ito yon. To unite the family and bond them through a school activity. So, meron siyang so what, no? Sinasagot yung tanong na why. What is this event for? Why hold such an event? So pwedeng simulan dun sa so what na mismo. Yan. To unite the family. So ano siya? Um, infinitive clause. Tama ba? Infinitive clause. Ayan. So, pwede din naman, nauna to. Holy Redeemer School of Kabuyao held its first ever fun run at Greenfield City, Santa Rosa, Laguna, Feb 25 to unite the family and bond them through a school activity. Pwedeng ganon. Nauna yung who, tapos yung what, so what. Pwede din naman, so what muna, yun munang why, tapos yung what na, and then yung who and then what. Yan. Tapos, eto naman ay mga details. Ayan. In an interview with Miss Evangeline Manaxa, principal. Si Miss Banji pa yung dito. Principal. Evangeline Manaxa, principal explained that the HRS the first bubble run aimed to bond the parents with their children, for she believed that it was time to make a fun and healthy generating activity which involves everybody. Yan, there are about 600 participants, yan, comprising, so ito na yung mga details ng race. 600 yung participants, tapos ito yung niya, yung mga events, yung 3K or 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometer run. Tapos furthermore, at yung mga na yan, furthermore, moreover, so those are mga transition words. The principal stated that all the departments were given different tasks. Yan, So, ang naging source ng balita na to ay isang interview with the principal. So, aside from the event itself, tsaka details from the event, in-interview din si principal. Tapos, ayan, binanggit din na naging visitor si mayor, o si Mel pa dati yung, or si Mayor Mel pa dati yung mayor. Participated in the event. So, naging guest siya. Okay? So, merong indirect quotation. Ito. Pag sinabing indirect, sinabi lang natin, Miss Manaxa expressed her gratitude to the parents who wholeheartedly cooperated and gave monetary assistance. Indirect quotation yan. Ito pa yung sabi niya, explain. Miss Manaxa explained that the HRS bubble run, indirect quotation din yan. Pero itong may quotation mark, direct quotation yan. So yan mismo yung sinabi ni
Miss Vanji. So I'm very thankful for the cooperation and for the trust of the teachers, as well as the teachers. She said. So direct quotation. So kapag meron kayong magagawang direct quotation, better. Wag lang more on yung event-centered yung inyong balita. So mas maganda kung makakakuha kayo ng statement. Yan, kaya that's why yung balita ni Gian, yan, sabi ko, mag-interview ka ng teacher at saka ng student about the intrams. Okay. Ayan, ito naman another. So, ulit sa headline, subject, verb, object. Diba? Tapos sa English, may English as in si Calix on English. Present tense ang headline. Diba? Ito, redimians, plural siya, diba? Favor. So, walang base form ang Yan. So, singular, present tense. Present tense ang headline. Pero sa body, past tense. Okay, in a survey conducted in Holy Redeemer School of Kabuya, the stem track prime among, yan, sa mga past tense, no, yung mga verb kapag nasa body na. Okay, then another one, so this one naman. Yan, students receive positive feedback on cyberbullying symposium. So nagkaroon kasi ng symposium, parang seminar about cyberbullying. So, yung angle na i-report natin na nagkaroon ng symposium or the HRS holds cyberbullying symposium. It's too common. No, hindi na siya masyadong interesting. Pero kung ang headline natin ay ito, students receive positive feedback on cyberbullying in symposium. So yung mga students na yung nag-conduct, students kasi nag-conduct nung symposium. So sila yung naka-receive ng positive feedback. Or pwede din naman, participants expressed positive feedback. Yan. So pwedeng ganon. So, ayan, present tense sa English, present tense ang headline, past tense ang ang body. Yan, selected grade 8 students spearheaded a symposium. Yan, tapos details about the symposium. So again, one sentence, one paragraph. So itong isang na to, one sentence lang yan. Tapos, next line na, next paragraph na. So kung pansin nyo, indented to, itong first part. Yan, nagkaroon ng dalawang dito. Yan. So pero more likely, lang siya, one sentence, one paragraph. Okay, so ganyan ha sa English. Ayan. So kapag may kakaiba dun sa news, yan, halimbawa ito, first RSPC Individual Award. Ito naman, HRS places 12 in Talisig. So first time din kasing sumali dyan. Ayan, Redimians dominate MTAP Math Challenge. So present tense ang headline, past tense ang body. Okay? So, yeah, sa English. Let's have Filipino. So, Kaisel and Gian, Filipino kayo. Ayan. Okay, so sa dyaryo kasi meron tayong tinatawag na banner headline. So, yung parang sumisigaw na two-word headline na may isang, may impact. Pero ito yung talagang headline niya. HRS nagpamalas ng talento sa DepEd 9. So, subject, tapos verb. Yan. Tapos, kung merong object, din yan. Pwede din. Tapos, din past tense naman kapag Tagalog, pag Filipino. Okay? So, more on, more on past tense din. Tapos, mag-uumpisa sa verb. Ayan. So, nagbigay aliw ang mga piling mag-aaral ng Holy Redeemer School. So, ito kasi, parang pandagdag lang sa pagdiriwang na ika-6 na anibersaryo ng Lungsod ng Kabuyaw. Ano pa pala to? Wrong spelling. Ayan. So, kabilang sa mga naimbitang magtanghal,
Okay? Sa kanyang pambungad na pananalita, binati ni Attorney Romel Colquergo. Yan. Tapos, meron ding direct quotation. So, ulit, ano ha? One sentence, one paragraph. Ayan, napuno ng mga tugtugin, awitin at sayawan ng plaza sa mga pagtatanghal mula sa iba't ibang paaralan at sektor sa Kabuyaw. So, iwasan niyo yung magbigay ng adjective. Yan. Okay lang to kasi ano to, caption yan. Yan, buong puso ng inawit. Mali nga, buong pusong umawit. Okay lang yan. Pero sa news, huwag kayo maglalagay ng maganda ang programa. Yan. Or naging masaya ang mga Redimians. Wag kayong maglalagay ng adjective sa ano. Kasi, ano yon opinion. Parang nagbibigay ka ng opinion sa balita, which is bawal. So, dapat, you are just there as a bystander, as an observer, and then reporter of what went on with the event. So, wag ka magko-comment na maganda ba or masaya ba. Sabihin mo lang, ano nangyari? Ano yung naging focus ng event? Tapos ano yung mga nangyari? Okay, UN ipinagdiwang. So ito ay masyadong bata kasi yung gumawa nito. Yan, sila yan. Sila nung time nila Kuya MR. Yan, so hindi ko masyado na So too common. Yan, UN pinagdiwang. Too common. Ito pwede to, BFP. Ito naman tinatawag na speech headline kung saan quotation siya. Sabi ng BFP, Bureau of Fire Protection, or representative from the BFP, sabi niya, handa ang Redimian sa anumang sakunang dumating or darating. So, ang tawag dyan ay speech headline. Okay, ayan, tingnan niyo yung bumisita ang Bureau of Fire Protection. So, nauna ang verb. Pag Filipino ha, una ang verb. Taon-taon itong ginawa ng paaralan upang sanayin ng mga guro at estudyante na maging handa sa paligro katulad ng sunog. So, lagi din yung i-emphasize yung purpose ng event. Bakit ginawa yung event? Okay, ito ay meron kasing I. So, iwasan natin yung I. Ang ginawang aktibidad ay nagbigay sa mga guro at estudyante ng gabay at kaalaman. So, paano natin naayusin to? Ay, alisin natin yung I. Magsisimula tayo sa verb. Yan, ito muna. Nagbigay ng kaalaman sa mga guro at estudyante ang naturang aktibidad or ang ginawang aktibidad. So, yun ha. Kapag Filipino, iwasan ang I sa sentence. So, kailangan para wala yung I, sisimulan natin dito sa verb. Nagbigay ng kaalaman sa mga guro at estudyante ang naturang aktibidad. Yon. Sa aktibidad na yon, siniguro ng mga guro, ayan, siniguro, verb. Nagbigay, verb. Tapos, nyo din palawakin nyo ang inyong vocabulary in Filipino. Tinuruan din, tinuruan. Ito, editorializing to. Naging mapayapa at maayos. Yan. Actually, mali yan. Wala dapat adjective sa balita. Okay? So, may lang kasi yung mga students, hindi masyado na proofread. Okay. So, yan. Pinipini at ginoong buwan ng wika, sinagawa sa unang pagkakataon. Ayan, umangat. HRS Coral, handa ng lumaban sa regionals. Okay, mga administrator ng HRSA, planong palawakin ng eskwelahan. Ayan, so yun ang mga example ng balita sa Tagalog. So let's now, meron pa tayong 7 minutes. So I will show you a sample memo, DepEd memo, tapos gawa natin ang news in English and Filipino.
Tapos, bibigyan ko kayo ng inyong activity. Ay, nalalabat na. May question ba kayo? Yeah, if may tanong, you may address, you may type it in the chat box. Okay, ito nga muna. Kita ko muna yung... So, this is a memorandum. O yan, kapag DepEd memo yung binigay sa contest, ganito itsura niya. Merong two, para siyang letter. Yan. Kanino naka-address? Yan, sa mga chief, curriculum division chief, sa mga in charge of the districts, all public elementary and secondary school heads, yung mga principal, senior high school standalone school heads, and all others consent. From, kanino nang galing? Ayan, si Doris DJ Estalilla, Schools Division Superintendent. So siya, during that time, siya yung Schools Division Superintendent. What is the subject? What is it all about? Second hiring of the positions under the office of the Schools Division Superintendent. So, magha-hiring sila, no? Tatanggap sila ng mga position or hiring sila sa different positions. Kailan? October 20, 2017. Yan. So this office announces the field that there will be a second hiring for the positions under the office of Schools Division Superintendent. All qualified interested applicants situated under DepEd Order Number 66 Series of 2007, states that revised guidelines on the appointment and the promotion of other teaching-related teaching and non-teaching positions are invited to submit to the Office of the Human Resource, DepEd Cabuyao, Paspeña Street, Barangay 2, City of Cabuyao, Laguna, an application letter together with the following original and or authenticated documents. So, yun daw gustong mag-apply sa DepEd ng mga teaching positions, non-teaching, saka related sa teaching position, magsasubmit daw ng application letter. Tapos ito daw yung mga kasama ng application letter. Ayan. Application letters, like later. Application letter stating the position applying for, personal data sheet, latest approved appointment, transcript of record. Ayan yung mga requirements. Yan. Tapos, ano pa? Yan. Deadline of submission of documents is on November 6, 2017, Monday, 4 p.m. at DepEd Cabuyao City. Please look for Mrs. Royda C. Lumbres. Siya ang OIC ng HRMO. Evaluation of documents, interview, and on-the-job training skills assessment shall be on the same day. Immediate dissemination of this memorandum is desired. Okay. Now, how can we convert this into a news article? English muna. Gawa tayo ng news. So, tungkol saan nga yung memo? Sige, Calix, can you, saan po gaganapin ng TSPC? Sa Mamatid Elementary School. Okay, English news. Let's, sino makakapagbigay ng headline? So, subject and subject, verb, object. Subject, verb, object. Ano? So, di ba, si Doris DJ Estalilla, siya yung gumawa ng letter, siya yung pumirma. Ayan siya. Ay, asan ba yun? Ay, wala yung pirma niya. Anyway, so siya yan. Ayun pala yung pirma niya. So, anong pwedeng maging title? Sa Filipino, mag-isip na rin kayo ng headline. Ano? Ay, 2 minutes na lang pala. Okay, dali. Ano na natin? English.
Pwedeng, DepEd, Kabuyaw, to hire, diba? DepEd, Kabuyaw, to hire new employees. Pwede, diba? Yan. So, title number 1. O, lagyan natin ng ibig sabihin, that is the possible siya na maging title. Ano pa, pwede? O, gawin natin si Doris DJ Estalilia. So, pero hindi natin lalagay yung name niya kasi hindi naman siya kilalang kilala sa buong Pilipinas. So, ang ano natin, yung office, yung kanyang position. So, SDS announces second hiring of employees or government employees. Kasi kapag na-hire ka sa DepEd, government employee ka, tawag sa kanila, sa public. Ayan, so that is another title. Title pa lang yan, wala pa tayo sa body. So again, subject, verb, object. Tapos ang verb ay nasa present tense. Ayan. Ito naman ay to hire. Ibig sabihin yan, future tense yan. Kasi yung to, pinalta natin yung word na will. Diba? DepEd Kabuyaw will hire new employees. Actually, di natin ginagamit ang word na will sa headline. Yan. So, ay ulit, possible headlines for this memo or news. Number 1, DepEd Kabuyaw to hire new employees. Yan. SDS announces second hiring of government employees. Okay, isa pa kaya? Pwedeng announces, informs, calls on releases. Parang releases or DepEd releases, mas maganda yung announce. Releases memo about hiring. At least tatlo. Tapos ang pili tayo ng pinaka pwedeng DepEd announces releases naman. Releases requirements for aspiring aspiring employees, aspiring teaching, lagyan natin ng comma kasi and non-teaching employees. Non-teaching employees. Okay, so yan. So these are the possible headline for this memo. Yan, DepEd Kabuyaw to hire new employees. SDS announces second hiring of government employees. DepEd releases requirements for aspiring teaching and non-teaching employees. Okay, so sa paiksian, syempre ito na ang panalo. 'Di ba? The shorter the better tayo. Pwede yan. So kung pipili kayo ng best headline, ito. Or tapos pwede rin naman ito. Kasi ito naman ay kumbaga something iba siya. Diba? So ito kasi maganda rin to pero too long. Yan, or kung para pa ikliin, DepEd releases requirements for aspiring employees or for job seekers. Pwede rin ganon. DepEd releases requirements for for aspiring government employees. Yan, mas maikli.
Okay, sa Filipino naman, isip tayo ng title. Meron ba kayo maisasuggest na title? DepEd Kabuyaw. DepEd Kabuyaw. DepEd Kabuyaw, inanunsyo, hindi. Mas more on kapag Filipino kasi, passive, siya, passive voice. Pangalaw, hiring, hiring, hiring. Sige, alingin na natin muna. Ito muna, active voice muna. DepEd Kabuyaw, naghahanap ng mga bagong empleyado. Yan. Pwede din, mga requirement. Anong requirement sa Tagalog? Mga qualification yon. Mga wala pa lang alisin na natin yung mga articles. Kwalifikasyon sa sa posisyon sa DepEd. Kwalifikasyon sa DepEd. Inanunsyo ng DepEd. Kwalifikasyon sa mga ano ba yan? Trabaho. Sa trabaho. Kwalifikasyon sa trabaho. Inanunsyo ng DepEd. Ayan. Inanunsyo ng DepEd. Isa pa. Si DJ na lang. SDS. Naglabas ng memo tungkol sa hiring. Naglabas ng kayo, mag-suggest kayo ng headline. Kayo kasi pag contest na kayo na mag-iisip nito. Wala na doon si teacher. SDS naglabas ng memo tungkol sa second hiring. Ito pa pala, Office of the SDS. So, OSDS, Office of the Safe, may tinry po ako share kaso sobrang haba po. Sige, share mo. Share na yan. Naglabas ng memo, wag na lang OSDS. Nag-anunsyo ng second hiring. Sige nga, nag-anunsyo. Masyadong maano yung nag-anunsyo. Baka meron pang second hiring. Yan. Kapag naman hindi may iwasan, okay lang na gumamit tayo ng mga English term. DepEd Kabuyaw nagbukas ng pinto para sa mga naghahangad ng bagong posisyon sa OSDS. Mahaba nga siya, pero sige, try nating paiksiin. Nagbukas ng pinto para sa mga naghahangad ng bagong posisyon sa OSDS. DepEd Kabuyaw. Nagbukas ng pinto para sa iwasan na natin yung mga ang mga, iwasan natin to. Para sa job seekers. Para sa bagong posisyon. Sa OSDS. Okay na yan. Para sa posisyon. Pwede nga wala nang bago. Para sa posisyon sa OSDS. Diba? Nagbukas ang pinto para sa posisyon. Yan. Pwede yan. Sa OSDS. So, mas maikse, mas okay. Okay, ngayon, ano naman? Mag-try ngang magsulat ng lead. So, kung ang ating title ay eto, siyempre, yung lead ninyo, yan din ang focus. SDS, announce, alin na natin? Gagawin lang natin past tense. Sino si SDS? Schools division, superintendent,
Yan, Doris, DJ, Estalilia, double L, walang I. So yan. Kapag pala nag-ano tayo, una yung posisyon. Yan. Schools Division Superintendent Doris DJ Estalilia. O halimbawa, principal, HRS Principal Marieta P. Sampang. So, una yung position. Doris, yung announces yung nasa lead, di ba? O edi announce. Announce the second hiring. Copy lang natin yung subject dun sa memo. Second hiring of the positions. Yan. Of the positions under the office of the schools division superintendent. Superintendent. Pwede mo lagyan ng OSDS. Schools Division Superintendent Doris D.J. Estalilla announced the second hiring of the positions under the office of the Schools Division Superintendent. Okay na yan. Parang yung lead ay ina-explain lang natin yung headline. Diba? Yung headline, summary ng lahat ng balita, buong balita. Tapos, yung lead, explanation of the headline. Kung halimbawa ang headline mo ay eto, DepEd Cabuyao to hire new ex-employees. O, lalagyan naman natin dito. DepEd Cabuyao will be hiring, will be having the second hiring of the positions under the Office of Schools Division Superintendent. Yan, yun ang so kung depende sa headline ha, kung ano yung headline mo, yun din ang focus ng iyong lead. Okay? Halimbawa naman dito sa Pilipino, ano ang bet nyong headline dito? Number 1, number 2, number 3, number 4. Sige nga, magbigay ng ng bet. What do you think is the best best headline? Lahat naman yan pwede. Okay naman sa Pilipino eh. DepEd Kabuya naghahanap ng mga bagong empleyado. Kwalifikasyon sa trabaho, inanunsyo ng DepEd. OSDS nag-anunsyo ng second hiring. DepEd Kabuyo, eto, gawin natin to. Ayan. So, binuksan or bubuksan or binuksan ng DepEd Kabuyao. Diba? Halos based lang dun sa yung kasi kailangan connected sila. Yung headline mo tsaka yung lead. DepEd Kabuyao o yung yung headline mismo ni Nikki kanina. Yan. Binuksan ng DepEd Kabuyao ang pinto. Medyo may pagka-featurized nga lang siya. Para sa mga naghahangad ng bagong posisyon sa Office of the Schools Office. So kapag una ninyong binanggit, yung office, yung position, buuin ninyo, ha? Pag first time siyang binanggit sa news. Office of the Schools, Division, Superintendent. Tapos lagyan nyo ng OSDS. Ayan, first sentence na yan. I-indent natin ha, kasi paragraph yan na indent. Okay, next naman. So yung mga susunod na details na ayun nasa letter na. So muna, saan galing yung information? Yan, sa isa, bigla naging Tagalog yung English. In a memorandum, yan. Kailangan niyo kung saan ang galing yung information na pwedeng in a press conference or pwede na naman in an interview. Yan. Ganon ha. In a memorandum issued on October 20. Yes, since matagal na to, lagyan natin ang year. Kung 2017 ngayon, pwedeng na lang siya on October 20. Yan. Or, kung naman, halimbawa kahapon lang siya. In a memorandum issued yesterday. Yan.
Actually, wala nang on eh. Issued October 20. Yan. So, mas ano kasi, kumbaga, mas pinapaiksi sa ano, sa balita. Issued October 20, 2017, the office, OSDS, the Office of the Schools Division Superintendent, nag-announce na ba? Ay, announce na rin. So, ano tayo ng ibang word aside from announce? The, the OSDS, lay down, or ano ba, stated, and meron na kasing announced eh. So, pili ka ng other words. Synonymous for announce. Yan, thesaurus. Thesaurus. Synonyms. Yes, Gian. Sir, pwede kayang naglabas? Nag, Sir, pwede kayang naglabas? sa English muna. English muna. Ano naglabas? Publicize. Pwede rin publicize. Ay, announce. So, dito natin lagay. Publicize or reiterated. Pag reiterated kasi, reiterate. O, publicize na lang. Yan, mamaya doon tayo sa Pilipino. Ay, spelling. Ngik. Wala na si teacher. Publicize. Yan. Wala na sa spelling. Publicize the requirements for applications or ano ba, requirements muna, no? Tapos yung for application for teaching and non-teaching positions. Yan. Another sentence. So, interested job seekers or interested parties, okay, lagyan natin, job seekers should submit, ano ba nakalagay dito? Submit to the Office of the Human Resource should submit, ayan, ang dami. Ano ba natin to? Isa-isahin natin. Yung ano na lang siguro. O, pwede naman paikliin. Should submit the, his or her should submit an application personal data sheet with photo, latest approved appointment. O sige, kasi mahalaga sila eh. Yun nga yung mga approved appointment. In paragraph form ha, transcript of records authenticated by institution, then authenticated by institution or university, photocopy of licenses, and proof of eligibility. Okay na yan. Performance rating for the last 3 years, 3 rating periods. Service record. Okay na yan, service record. Proof of outstanding accomplishments. Certificate of training. Dami pala. Training for the last 5 years.
Kapag pala ano ha, ito pala ay kapag 1 to 9, dapat pala i-ano nyo, i-spell out nyo yung numbers. Yan ha, pag 1 to 9. Pag 10 and above, pwedeng numbers. So, last 5 years, ano yan? Relevant to the position field and potential and psychological. Potential and ayun na, 9:30 na pala. Psychological attributes signed by authorities. Yan. O, then, next paragraph or next sentence. Haba nito. Okay. O, susunod daw. Ay, wala pa yung ano, on or before. On or, hindi pa pala isasubmit. Saan isasubmit? To the, saan nga? Office of the Human Resource, Depet Kabuyaw. O, Human Resource. Resource, Depet Kabuyaw. Yan. Pwede nating alisin yung ano, City of Kabuyaw, Laguna. Yan. Okay na yan. Tapos, ayan. Then, deadline of submission of documents is on November 6, 2017. Tapos, evaluation of documents interview shall be held on the same day. Ayan. So, pwede rin natin, open na lang natin. The deadline of submission of documents is on November 6. Yan. Then, pwede na next time. Evaluation of documents, interview, and on the job shall be on the same day. Okay, then, lagyan natin, the evaluation of documents, interview, and on the job skills assessment. And on the job skills assessment shall be done on the same day. Okay, ayan, pwede na yan. Diba? So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. 5 sentence or 5 paragraph news article. Okay, for the English. So, now, let's have naman Filipino. DepEd Kabuyaw nagbukas ng pinto para sa posisyon sa OSDS. Binuksan ng DepEd Kabuyaw ang pinto para sa mga naghahangad ng bagong posisyon sa Office of the Schools Division Superintendent. So, dito naman sa second paragraph, iano natin sino si SDS. So, sa isang memorandum na inilabas, na nilagdaan ni Schools Division Superintendent Doris. Yan, kalimitan talaga yung ano, yung pangalan mismo nung who ay nasa second paragraph, no, nasa second sentence. Yan, doon lang kasi sa English hindi natin may iwasan na banggitin na yung pangalan niya kasi siya yung nasa headline eh. Doris DJ Estalilla. Sa isang memorandum na nilagdaan ni School Division Superintendent Doris DJ Estalilla, inilabas, inanunsyo ang pagbubukas ng pangalawang hiring or second day, pangalawang schedule yan, ng hiring. Yan. Pwede yung hiring kasi common naman, pwede naman siyang accepted naman siya sa Tagalog, ano.
schedule ng hiring ng mga um, teaching. Yan, yung teaching tsaka non-teaching, pwede rin siya, non-teaching positions sa DepEd. DepEd, Kabuyaw. Yan. Ayon sa memorandum, yan. Anong sunod? Ang mga interesante or ang mga nagnanais or ayon sa memorandum, maaring sino mang nagnanais na magtrabaho sa DepEd Kabuyaw, sa gobyerno o sa DepEd ay maaaring magsumite ng mga dokumento gaya na yan ulit natin, letter of application, ayan natin. Application letter, latest approved. Okay, ano na lang natin to? Copy-paste, pero tatagalogin natin yung ibang words. Nagsumite ng mga dokumento. Hindi gaya kasi ano talaga to ng mga sumusunod na dokumento. Ng mga sumusunod na dokumento. Okay. Tapos, lagyan natin ng colon. Tama ba? O, tama, colon. Colon? Oo, colon. Okay. Ano dito ang pwede natin i-translate sa nasaan? Ay, naano ko pala. Nasa second ano na. Sige. Yan. Ay, sino mang nagnanais magtrabaho sa DepEd Kabuyaw ay maaari magsumite ng mga sumusunod na dokumento, application letter, personal data sheet with photo, alisin natin ito, personal data sheet, latest approved appointment, transcript of records, authenticated. Ano ba spelling ng authenticated? Authenticated. Ano nga yan? Inano, parang nilagdaan ng school. Ang tawag doon, Tagalog doon? Authenticated Tagalog. Pa-search nga. Authenticated Tagalog. Ayun, verifikado. Parang pinatunayan. Yan. Verifikado. Transcript of records na verifikado ng institusyon. Or pala to, o universidad. Institusyon. So, yung mga natin institusyon o universidad. Universidad. Photocopy of licenses. Ano mas photocopy? Kopya. Kopya ng lisensya. Kopya ng lisensya. Performance rating sa loob ng tatlong rating periods. Sa loob ng tatlong rating period, service record, proof of outstanding accomplishment, certificate of training sa loob ng 5 taon. Sa loob ng 5 taon. At potential and psychological attributes na nilagdaan, nilagdaan, ang Tagalog nilagdaan ng mga otoridad, ng mga autoridad
Autoridad sa Office of Human Resource, DepEd Cabuyao City, Cabuyao, Laguna. Ayun. O, tapos, ang deadline, um, ang pasahan, ayan, gagamit tayo ng ng dito. Okay lang yun. Basta wag lang madalas. Yes, Gian? Or Sir, pwede tatanggapin? naman. Sir, Ano? pwede naman. Mag-church pa ako. Sige, charge mo na. Tatanggapin. Naka-record ba to? Ayun. Tatanggap ang opisina. Mag-church. Pwede ka namang wag mag-leave. Mag-charge ka lang. Ang opisina ng mga aplikasyon hanggang hanggang kailan nga? November 16. Ika-6, ika-6 ng Nobyembre. Yan, 2017. Okay. Evaluation of documents. Interview, skills assessment. Tagalog. Evaluasyon ng mga dokumento. Yan. Or ano bang tawag doon pag tinagalog? Skills assessment. Magaganap din sa araw na yon. Sa kaparehong araw, din gaganapin ang ebalwasyon ng mga dokumento. Okay na yan? Dokumento. Okay. Ayun. Yan na, meron na kayong O, yan. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 paragraphs. O, di ba? English. Yan. So, ano tawag dito? Memorandum, nakagawa tayo ng isang balita. Isang English at isang Filipino. Okay? Okay. O, ngayon naman, sige, since memorandum ang ating activity, memo din ang ibibigay ko sa inyo. So, isi-send ko yung gagawa kaya ako ng GC ng Kubus. Wala pa tayong GC for newswriters, no? Ay, sa inyo, colleagues, and andyan ba si Kaisel? Si April? Kayo ay yung, di ba may binigay akong assignment sa inyo before? Yun dapat ang meron kayong balita ngayon. So, gawin nyo na lang yung Pero sige, gawin mo na rin ito, colleagues. Etong, colleagues and case, April. So, ang gagawa ninyo ng balita ay ang DepEd memo about DSPC. Okay. Ayan, yung DSPC natin. Meron na kayong may advance copy na tuloy kayo ng DSPC. DSPC memo. Okay, lagay ko dito, tapos gawa ako ng GC natin, lagay ko din doon. Tapos mamaya, within the day, submit to me the news article. So, si Calix, English, and Denny. Ayan, Denny, Calix, Denny, and Alicia. Ayan. So, naka-record naman to. Mamaya papanoorin ni Alicia. English. Tapos, si Kaylee, Nikki, and Sapril, Filipino. Ay, okay na pa. Kaylee, ikaw pala yung news writer. Tama, di ba? Kaylee, news writer ka sa sa Filipino collab. Nasaan ba yun? DepEd memo. So, si Kaylee at si Calix, magkatunog pa yung pangalan niya, ay typewritten. Pwede niyong i-type sa Word. Tapos, si Nikki, Denny, Alicia, and Gian, handwritten.
Gandahan ng sulat na. Hindi ko makita yung DepEd mem. Dep. Division memorandum. Division. Division memorandum, noting number 602, division press conference. Division. Six oh two. Yan. Kindly try nga if you can view. Download. Ay, wait lang. Ano pala, nag-ano pala, nagsisend pala. Ayan. Na-open nyo na. So, dapat yan ay 602, September 24 ang nakadate dyan. Ayan, so that is the ano. So, hindi naman kailangan ilagay nyo lahat ng details kasi ang daming pages niya na. Yan ay 25 pages. So, yung ano lang, yung first page lang ang tingnan nyo. First and second page. Yan. So, ang schools division superintendent na natin ngayon ay si Sir Christopher Diaz. So, hindi na si Doris DJ Estalilla. Okay? So, write the news article, submit to me within the day hanggang mamaya. Basta within the day. Do you understand? Tapos, bukas ba yung inyong ano? Yung inyong schedule? Oo, tomorrow. So, si Gian and Alicia, wala namang sa inyong panghapon, no? Lahat kayo pang umaga. So, 2:30 to 4:30 p.m. Punta kayo sa room 4. So, actually, ang inyong coach ay si Miss Kayla at si Miss Erica. Yan. Pero pwede naman akong tumulong sa pagte-train kasi meron din silang other task. No? Busy din kasi sila. So, pag wala sila, punta lang kayo sa room 4. Andun ako. Okay? Do you understand? Sige na. Picture tayo. Apat na lang. Ay, tatlo na lang kayo natira. Nawala na si Gian. Game. Dali at ano na, magre-ready na naman sa next, game na. 1. Yan ako na, ha. Mag-screenshot na ako, ha. 1, 2, 3. Okay, goodbye, news writers. Bye.